ano sila Ate Mali at sila Kuya Roger, sila Kuya Jomar, challenge daw yung kanilang punta doon, saka yung pag-uwi. Nauna lang ako isang araw si Jomar sa kanila, no? Kuya Roger, hirap daw talaga bumiyahe dahil fully booked. And sabi nga kay Jomar, ano, nakabog ba kayo doon? Si Jomar, ano, ganyan, ganyan siya. Nakabog ba kayo doon? Ganyan siya eh. Pero, anong tawag yan? Anong tawag doon? Kaya sabi kanina ni Ate Malu, di ba? Nag-ate siya magtanong. Pag walang magtatanong, ikaw na magtanong. O, pag walang nagtatanong, tayo na magtanong. Reminder nga pala, mamaya June 1 ngayon, meron tayo dyan na simula ng ating practice. Sino ba mamaya? Practice tayo ng ano soul healing. Sino ba una? Pas kami, pas. Ano? Sila no? Si Kuya Roger, tsaka si Kuya Pas kami, pas. si Reggie. Yan, mamaya. Pas kami, pas. Sino ba sunod sa inyo? Sino sa kanila? Kayo ng mama mo, no? Pas man kami, sila dalawa mo na. Ilan ba sa ano? Ilan sa salita ko sa kanina. Dalawang set? Wala, memorize ko naman yun. Oy, memorize na. Sige, busy na natin ito. Pag-isip natin. Kailangan makonvince mo ako Sige, tuloy na natin ito. Aralin na natin yung pinakamuling bahagi ng ating serye. Na yan pa rin yung title natin, ano? Ano sabi dun sa title? Dahan-dahan at pagpapala ng pagpapatawan. So bakit ang kagandahan ng ano at pagpapala ng pagpapatawan? Part 3 na to, so ibig sabihin, ito na yung ating pinakamuli, no? Ang pagpapatawad po ay isang virtue. Diba Tagalog ang virtue? Oo nga, virtue. Anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng virtue? Saligan. Ha? Ito ay parang ano to, parang Parang pundasyon. isang ugali. Ugali. Asal. Ha? Asal. Asal. Modo. Ayan. Ha? Hindi siya prinsipyo. Modo. Ang virtue po ay isang modo, ugali, asal na ang pagpapatawad ko ay isa dyan. Mahalaga po na tayo ay nagpapatawad. Kapag tayo ay nagpapatawad, tayo po ay napagpapala. Sino ba nagpapatawad dito? Sino nakapagpatawad na? Ha? Sino yung nakapagpatawad na? Walang humihingi ng tawad. Iba. Ha? Walang naghihingi sa akin ng tawad. Wala? Wala humihingi ng tawad sa inyo? 10%. Marami doon sa ano, customer. Wala kayo na away. Hindi, maraming customer. Dami ko lang pinapatawad doon. Marami yung pinapatawad kasi oy, hindi ka humihingi ng tawad kasi delay ka lagi eh. Tulad daw, di ba, aga mo umuwi? Kasi marami nagagalit sa iyo. Dahil delay. Oh. So, ang pagpapatawad ko ay mahalaga. At mismo ang Panginoong Jesus ay ginawa niya yan, no? Lalo na yung siya'y pinapauna sa krus. Ano yung sinabi niya? Ano sinabi ni Jesus nung siya nang habang pinapauna siya? O nung nakapangako niya siya nung nakatasa siya sa krus, ano sinabi? Ha? Di ba? Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ba pagka merong nagalit sa inyo,
pinapatawad nyo? O kaya meron nagtukso. Tinukso kayo. Ano yung tinukso? Yung tinukso na yung tukso na ano? Nilait. Nilait, yun, nilait. Nilait kayo. Bakit mo naman? Sinabi, ang ganda mo naman. Bago mo ah. 4-5. Ay, ang gwapo mo naman. Pagka ba kayo nilait naiinis kayo o Ako lang. ano? Sakto? Mainis na ba yun? Mainis na yun. Naiinis na dito sakto lang. Sakto, mainis na Sabihin nyo, medyo lang. Medyo. Kaya, wala. May mahingi lang. Medyo. So ito, pag-aaralan natin kung ano yung naging nangyari dito sa kwento na ito. Pinapatawad kita. So tuloy natin yung ating pag-aaral. Ito na yung huli natin, yung mula verse 19 hanggang 25. Redeemon, chapter 1, verse 19, 25. Si Pablo, ito, ako ang mag-provide sa iyo. Hindi ko na dapat pagpili pa ang mo sa akin. Nabutan mo sa akin ng iyong sarili. Pinapakaulisan ko lamang sa iyo, alam-alam sa Panginoon, pagkaloob na sa akin. Pasayin po ako bilang kapatid ni Kristo. Kung sa aking naniniwala, ang gagawin ko ang hindi ko sa sulat ito. At maaari ko pa rin. Ipagkanda mo na rin ako ng kalulugan sa pagkakasama ng Diyos sa aking pagkaligyan dahil hindi ko. Parang sobrang base. Kinakamusta ka ni Epapras, nakasama ko nakabilang doon ni Jesus. Kinakamusta ka ni Marcos, Aristarco, Demas at Lucas, ang mga kasama ko sa gawain. Naway sumahin niyo ang magandang loob ng ating Panginoon sa Kristo. Yan, maiksi na, no? Maiksi na. So, konting review lang. Uy, tayo nasa Sunday School. Sino nga nito? Ikaw? Ano ito? Sige, konting review. Ayan nilagay ko na lang, binulit na lang natin. Ang sulat na ito ay tungkol sa pagkatawad. Tapos ito ay sinulat ni Pablo na pinadala kay Onesimus upang ibigay kay Pilimon. Si Pilimon ay isang noble na tao. Ano ba Tagalog ng noble? Isang marangya, kinikilala. Ano yan? Kinikilalang tao, kilala siyang tao na yung kanyang bahay ay pinagamit niya sa gawain. Karamihan po ng kanyang mga member o karamihan ng mga dumadalo doon sa gawain na yun ay puro mga alipin, no? Mga slaves. Ito na karamihan na dumadalo. So isa po dyan si Onesimus. Si Onesimus ay alipin ni Pilimon na lumayas at nagnakaw ng pera sa tahanan ni Pilimon. So bagamat yung mga umaten sa kanya, mga Kristiyano na ito si Pilimon, hindi po siya Kristiyano. So ginawa niya, siguro habang natutulog si Pilimon, nagdakaw siya, tapos lumayas. So sa mga pag-aralan natin, saan siya nagpunta? Sa Roma. Kasi napunang mga umaalis sa mga, lahat po ng mga, karamihan ng mga alipin na napupunta sa Roma. At kung saan sa Roma ay sa pamamagitan ng hindi ko divine intervention sa pamamagitan ng providence o paggabay ng Diyos ay nagkakilala sila ni Pablo na si Pablo ay isang bilanggo sa loob ng Roma.
Pero hindi siya bilanggo na nakakulong siya sa rehas. Yung una, siya ay nakakulong, di ba? Yung sa ilalim, sa sewerage. Pero dumating yung panahon na siya ay ginawang pwede siyang lumabas. Anong tawag doon? House arrest. Naging house arrest siya. So pwede siyang lumibot, pwede siyang mamalete. Kasi yung Roma po, isang community lang yan, may mga wall. So hanggang doon lang, hindi siya pwede lumabas. So nakilala niya si Onesimus. By the way pala, hindi natin alam no, kung anong pangalan ni Onesimus. Kasi pag sinabi ko Onesimus, ang English po nito ay useful o papakipakinabang. Yun po ang tawag sa mga alipin. Kapag ikaw ay useful, ang tawag sa iyo ay Onesimus. Kapag ikaw ay useless, wala naman sinabi kung anong tawag sa useless. So nagkakilala sila, na-share ni Pablo si Onesimus ang gospel, tumanggap sa Panginoon, totoo yung kanyang pagtanggap. So ang ginawa ni Onesimus ay pinagsilbihan niya si Pablo. Sa ministry doon, siya yung isa sa mga sumusuporta sa kanya. So nalaman ni Pablo na si Onesimus ay galing kay Pilimon. Isa siyang alipin ni Pilimon. So nangyari, di ba pinumusta ni Pablo kung na si Pilimon kasi alam niya na isang mabuting tao po si Pilimon at isang mabuting mabuting Kristiyano siya, tao na hindi siya nagkaroon na hindi niya inagrabyado yung kanyang mga alipin. May problema lang talaga si Onesimus. Actually, hindi naman sinabi dito kung bakit siya umalis, no? Basta lumaya siya, pas kumang siya pera. Actually, naging kasalanan niya yung pag-alis niya at kumuha siya ng pera. Kasi kung alam mo na tandaan natin, sa pag-aaral natin before, na ang alipin po ay binibili. Diba, ng malaking halaga. Kaya kapag ito ay may ginawa silang mali, either na torture, parusa, or pinaka-worst ay ipako sa krus. Yan yung kanilang penalty o kaparusahan. So nalaman niya na ito ay isang alipin ni Onesimus, ay ni Pilimon, at nalaman niya na yun na lumaya siya. So siyempre sa pag-alis, nakagawa, sa pagnanakaw niya, nakagawa siya ng kasalanan kay Pilimon. So ang ginawa ni Pablo ay sumulat siya at sinabi niya kay Onesimus na bumalik ka. Bakit siya pinababalik? Para sila ay makipag-ayos muna. Kung totoo sa pinag-aralan natin muli, pwede naman sabihin ni Pablo na dito ka na lang, di ba? Pero mas pinili niya na pabalikin kasi sabi niya, ayaw niya gusto niya ng mabigyan ng kortesiya. Kasi nga galing siya ron hindi naman alam kasi ni Pilimon na si Onesimus ay nakay Pablo. Hindi niya alam niya, wala siyang alam. Wala pang cellphone nun wala pang telepono. So hindi niya alam. So si Pablo na ang gumawa ng paraan para pabalikin siya, para sila ay magkaayos muna. At di ba, although sabi ni Pablo, gusto na niya, kumbaga, nasa siguro niya, sige, ayusin mo muna yan, magkaayos kayo, tapos para mabigyan ng kortesiya si Pilimon, tapos balikan na rito. Pero hindi na inisip niya, pinabalik na roon para ma-restore yung kanilang relasyon. Na hindi babalik doon si Onesimo para lang yung ma-please si Pilimon, kundi babalik siya roon para si Lord na yung ma-please. Hindi na mismo si Pilimon. Hindi na ang tao ang kanyang ipiplease, kundi ang si Kristo na
ang Diyos na. So yun, ano pa? Ay pa lang, nakakwento ko na pala yan. Tapos na. Ayan, ang napag-aralan pa natin na yung sulat ni Pilimon sulat ni Pablo kay Pilimon ay nahati sa tatlong bahagi. Di ba? Ayan. Una, tungkol sa spiritual na katangian ng tao. Talks about the spiritual character. So yung verse 4 to 7 sa sulat ni Pablo, sinabi na doon kung ano yung katangian o character ni Pilimon. So yun yung kanyang introduction. Inano niya, yung kinomen, Tagalog ng kinomen, pinuri niya si Pilimon doon sa kanyang mga katangian. Tapos, verse 8 to 18, ang spiritual na pagkilos ng isang tao. So, sinabi naman to, pinag-aralan natin kung ano naman yung kailangan gawin ng isang taong magpapatawad o nagpapatawad. Yung kailangan gawin. At yung uli, pag-aaralan natin ngayon, ang spiritual na motibo ng isang tao ng nagpapatawad. So, ano yung motibo ng isang tao na nagpapatawad? Siyempre may motibo ka, di ba? Parang, ano ba yung sa gobyerno? Ngayon, no? Humingi na reconciliation. Reconciliation, pero meron mga terms. May terms kung ano yung kailangan gawin. Anyway, tayo mo kailangan namin binanggit ko lang. Gusto ka na natin presentation parang kada nababago binaybay ni Pablo kung ano ang itsura ng pagpapatawad sa tatlong habang. Ito pinag-aralan natin last week, ano yung tatlong steps sa pagpapatawad. Una, ano yun? Pagtanggap or receive. Tanggap. Siyempre, bago ka magpatawad, kailangan tanggapin mo muna. Di ba? Kayo ba nung may naghumingi ba ng tawad sa inyo, tinanggap nyo? O iwas kayo. Kunyari, nakasalubong mo dyan. Iwas pusoy. Iwas ka, tado ka sa kabila, tatawid ka. O maglalakad, iwas. So yun, no? Tanggapin nyo una, di ba? Pangalawa, Pagbalik sa sarili. kasi ito yung tungkol to kay kay Onesimus. So pagbalik sa serbisyo, ibabalik mo siya kung anong ginagawa niya dati, ay ibibigay mo ulit kung ano yung ginagawa niya. Pagagawa mo ulit sa kanya. Tapos pangatlo, Pagdating bayan. Restitution. Ayan kasi pinakamalapit na nakita kong sagayad ng restitution, pagganting bayad. Ibig sabihin yan, yung itatama mo kung ano yung pagkakamali. Restitution. Ano ba yung pagkakamali ni Onesimus? May pera ba siya? Wala, di ba? Kaya sabi ni Pablo, o kung ano man yung utang niya sa'yo, i-charge mo sa account ko. Yaman ni Pablo, no? Ikaw, bigyan ka ng blank check. Ano gagawin mo doon? Dalagyan ko ng 1M. Sa sulat. 1M. Ano? 1M. Wala na yung 1M. Kulang na yung 1M. Siya sabi ni Ate Manu, 1M doon sa probinsya, bilyonaryo ka doon sa 1M. Kasi sabi niya, 1,000 daw. Parang 10,000 yung 1,000. Oo, yung 1,000 parang 10,000. Di ba sabi niya, hirap buhay na probinsya? Ako tingin ko parang sarap tumira doon kasi may 1,000 ka, may ang patbastan? 10,000? So bakit hindi magastos? Kasi walang mabilan. Ang mahal ang biscuit daw, 15 yung isa. Ano? Maganda mag-negosyo. Oo, maganda Kasi ang biscuit daw mag-negosyo. dito, 50 peso daw, 15 pesos isa. Oo, hindi na. Maganda mag-negosyo sa probinsya. Bino lang. Yayaman kayo.
So ayan, yan yung tatlong bahagi, tatlong steps na kailangan natin gawin kapag isang tao ay hindi sa atin ng pagpapatawad. No? Una, tanggapin natin. Pangalawa, ay ibalik natin yung relasyon, di ba? Pangatlo, ay hayaan natin itama niya yung kanya. Hayaan natin itama pagkakamali. Bigyan natin ng pagkakamali. Kasi siya sabi ng Lord sa atin na tayo ay inutusan na magpatawad. Ano sabi diyan sa Ephesians 4? Saka dyan sa Matthew. Ephesians 4 na salit maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pumatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So dahil sa sabi diyan tayo ay maging mabait at maawain at mapagpatawad. Kasi nga tayo ay pinatawad ng Diyos. Kung ikaw pinatawad ka ng Diyos kasi hindi ka marunong magpatawad, ay unfair naman yun, no? Siguro unang magre-reklamo dyan si Jesus. Parang yung pagka tayo ay kapag tayo ay ayaw natin makaranas ng pag-uusig, ayaw natin makaranas ng suffering, paghihirap, persecution, ayaw natin makaranas yan. Unang magre-reklamo si Jesus. Kasi naranasan niya lahat yan eh. Diba? Baka sabihin niya sa God the Father, hindi naman ako. Bakit si Roger ayaw niya nang inusig siya. Ako inusig ako, sasampal pa ako, pinagpapalo ako, pinako pa ako sa krus. Pero bakit siya ayaw niya nausig okay lang. Ang ganun ba? Diba? So, siyempre kung hindi naranasan ni Jesus, ay maranasan natin yun. Bakit? Di ba? Parang pinag-aralan natin before na yung huli-huli, di ba? Last time dyan, na yung trial, sufferings natin sa buhay, pagsubok sa buhay, ay isang paraan para tayo ay mag-mature. No? Kaya hayaan natin yan na maranasan natin yung mga hamon at mga pagsubok sa buhay. Ano pa, di ba? Sabi sa Matthew 18, tinanong ni Pedro, si Jesus, ilang beses magpatawad? Ilang beses daw? 490 times. So iba, meron bang humingi ng tawad sa inyo ng 490 times sa isang araw? Wala. Ha? Isang klase lang yung kasalanan, ha? Isang klase. Iba-ibang, yan sinasabi na yan, isang klase lang na kasalanan. Halimbawa, tinukso ka, binus ka, isa lang yun. Meron bang humingi sa inyo sa isang araw ng 490 times na Reggie, pagkawarin mo ako kasi binus ka kita eh. Maya, after 1 minute, Kuya Reggie, patawarin mo ako, binus ka kita eh. After another minute, Kuya Reggie, patawarin mo ako, binus ka kita eh. Isang kasalanan lang yun ha, yung 490. So per sin yan, per sin. Hindi kaya madagdagan yung kasalanan. Ano? Hindi kaya madagdagan yung kasalanan. So yun ha. So ibig sabihin yan, ang pagpapatawad po natin ay unlimited. No? Hindi lang po sa pagkain ng unli, pati sa pagpapatawad ay unli. O next. Ano yung mga principles sa behind ng pagpapatawad? Hindi lamang pagpatay ang ipinagbawal sa iyong kautos. So yan yung mga inaral natin. Review pa lang to mga kapatid ha. The sixth commandment says, thou shalt not kill. Ang galit poon, ang paitan, malisya, paghihiganti, at hindi magpapatawad na ang pagpapakita ng mga sakmanang pagka-makasarili ay nakakasira sa mga taon. So ayan o, sabi dyan sa 1 John, everyone who hates his brother or sister is a murderer. Did you know that no murderer has eternal life?
remaining effort. Pagka ikaw ay galit. Itong brother and sister na to, hindi po ito yung sinasabi sa first John, hindi po ito yung biological ha. Yung kapatid mo sa magulang. Ang sinasabi dito brother or sister, ito po ay kapatiran mo sa church. Hindi po ito yung biological ha. Ito ay brother and sister in Christ. Ibig sabihin, yan po yung sinasabi ni John. Kapag ang binasa natin yung John chapter 1, sinabi niya doon. Okay, pangalawa, Ang sino bang nakasakit sa iyo ay nagkasala sa Diyos at mas damina. Ayun. Number 3, Ang hindi magpatawad ay hindi patatawarin ng Diyos. ayun, kung hindi daw tayo marunong magpatawad, tayo ay hindi patatawarin ng Diyos. Ayun, ang linaw dyan, Matthew 6. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi kayo patatawarin ng inyong Ama. Ayan, ano pa? Pang-apat, Ang hindi magpatawad ay hindi tatanggap ng pag-ibig ng mga kapatid. diba? So natural naman yun, Kapag hindi ka nagpatawad, siyempre, hindi ka makakaranas ng love ng iyong ng kapatid mo, di ba? Yung brother, brother, sister in Christ na sinasabi dito, totoo naman yan, tulad ng yung parable ng yung unmerciful servant, yung may utang siya dun sa hari. Sabi ng hari, sige, pinapatawad lang ka, huwag nang bayaran yan. Pero nung pag-uwi niya, yung kapwa alipin niya, may utang na 5 piso, binugbog, pinakulong pa, 5 piso lang. Samantalang utang ni sa hari, 10,000. Tapos anong ginawa? Sinumbong. Ngayon, sinumbong, pinabayaran din sa kanya eventually. So, ayan. Saan kayo nakakakuha ng mga ganito? So, ang hindi patawad ay hindi tatanggap ng pag-ibig ng mga kapatid. Next. Kung hindi ka nagpapatawad, ngunit naghiganti o nagtatanim ka ng sama ng loob, nais na magkaroon ng masamaan ng isang tao, inagaw mo ang otoridad ng Diyos. Kasi kung hindi daw tayo nagpapatawad, ikaw mismo yung gagawa ng ganti, ay parang sinasabi mo sa Panginoon, sa Diyos na Lord, ako na lang gagawa kasi ang bagal mo bagal mo, ako na lang gaganti, ako na lang gagawa, bagal mo kumilos yung dapat na parusa niya, ako na lang gagawa kasi marami kasi siguro ginagawa dyan sa taas di ba? Ay ako na lang, so gagawin mo habang naglalakad yung tao, di ba? Papatirin mo habang naglalakad, o kaya meron kang dati nung araw nauso yun pag manunod ka ng sine mag-isa kasi nauso yung HIV, nauso yan dati. So sa sine nababalita yan pagka meron kang ikaw nanonood ka mag-isa tapos biglang may mga HIV nanonood din sila pero meron silang dalang injection o aspili. Kasi nga, dugo yan pag inano mo sa'yo, tapos inano mo sa iba yan, mahawa na sila. Nabalita yan dati. Kaya, noon, di ako nung mag-isi Kasi nga, may katabi ka, biglang, may maramdaman ka na parang may tumusok sa'yo. Kakamutin mo, ano pala, mahawa ka na doon sa sakit nila. Kaya, buti nawala na yan ngayon. Pero dati, nabalita yan. Yun, kasi nga, nangahawa sila nangahawa. Yung, siyempre, ubumano, tapos hindi matanggap. Mangahawa na lang din ako. Para hindi lang ako, marami kami. Dami-damay. Gano'n, di ba? So, yan, sinabi siya sa Romans 9:19, di ba? Vengeance is mine,
Praise the Lord. So tayo ay antayin lang natin. Ang Diyos, alam naman ng Diyos kung ano yung ano yung mga nangyayari sa atin. So hayaan natin na siya na lang ang gumawa. Katulad ng mga napapanood nyo sa mga teleserye. No? Yung mga sasamang tao. Minsan nga nakikita ko gano'n, lalo na yung mga Pilipino nasa serye na sobrang sama. Hindi mo yung ganun talagang tao na ganito ang sobrang sama. No, yung pagka gumante talagang sagad sa buto kung gumante. Parang may napanood kami ng yung isang araw sa dialysis. Lumindol, nabagsakan yung tao, naghihingalo na. Tapos yung isang babae naglalap, tulong. So may nakakutang tulong, mayroon nakarinig, pumunta. Kung ikaw, narinig mo yun, pumunta ka, anong gagawin mo? Anong gagawin nyo? Yan, sabi ng tao, tulong, o nakita mo, napunta ka, pinunta mo, anong gagawin nyo? Lapitan syempre, tapos, tutulungan. No? Paano yung tutulungan? Nadagan na siya eh. Tutulungan nyo na iangat, di ba? Tutulungan nyo. Nakita namin palabas, nakita na gano'n, tulong. Nag-akapang pa, nagkwentuhan pa. Kita ko naghihingalo na. Oo, GMA. Kaya sabi ko sa atin yun, sabi ko, ano talaga yung mga teleserye ng Pilipino? Ang performing. So, nakuha pang mag-akapan, magkwentuhan, magdramahan. So, kita nga tulungan kaagad yung naghihingalo, no? Kasi, parang pwede pagsalita, no? Aktibo ako ngayon, nakadrugs ako ngayon eh. Bago na yun ako ng vitamins. Panghuli. Asan yung tagabasa ko? Ang kawalan ng kapatawaran ay naging dahilan upang hindi ka narapat-dapat sa pagsamba. Yan pa. Kapag hindi ka daw nagpatawad, kahit anong worship ang gawin mo, kahit anong pagsamba gawin mo, parang wala lang. Wala lang, walang katuturan. Sabi diyan, bago ka mag-alay o bago ka mag-worship sa Panginoon, kung meron kang kapatid na kailangang ayusin, ipag-ayos ka muna ron, tsaka pag-bumalik para mag-alay. Meron pa pala, huli. Ito yun. Sinasabi ko kanina. Your injuries and the offenses against you must be considered the trials that strengthen you. Yan. Yung mga sakit, yung mga heartaches, yung mga discouragement, mga trials, challenges ay i-consider doon nating mga mga paraan para tayo ay mapalagpas. So, ano yung verse? James 1, 2, 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Okay. Ayan ha. So ayan, what does forgiveness mean? Ano ba ibig sabihin ng ng pagpapatawad? It means that even though you recall it, ibig sabihin yan kapag naalala mo yung ginawa sa'yo yung taong yon, ano sabi dyan? Hindi mo babanggitin ulit. Ibuulit siya ba? Diba, minsan gano'n, no? Parang yung actually, ako na bibigay, no? Parang nangyari sa akin dito, meron tayo isang kasama dito na wala na dito. No? Nalaman ko na binabaliktad niya yung istorya, nag-visit ako. Kasi hindi naman talaga yun yung istorya. Diba? Di na, alaman tuloy. So, kumbaga, pero, nung time na yon, talagang nainis talaga ako. Kasi nga, yung
Sa akin kasi noon wala na eh. Tapos biglang nalaman ko ganun pala yung pagkakwento niya sa mga ibang tao. Diba? So biglang naalala ko ulit na hindi naman ganyan yung nangyari, ganyan. Pero ngayon wala na yun. Kasi wala na siya dito eh. Pero okay na yan. Pero pag nakita kami niyan, 790. May sa Pictos. Pagpapatawad. pag nakita kami niyan, Tawarin na. sabi ko sa kanya, Brad, alam mo mali yung ginawa mo eh. Pinalaman ako eh. Pag nakita kami yan, masusombrero rin ako pero ibababa ko yung takbo. Sa bandaan ka na dumadaan. Sila sa inyo. Naiwas ako eh. Dahil sa sarili mo. Yan. So sabi niya, it means that even though you record it, you never bring it up. O, you never bring it up to your own mind. Hindi na siya iniisip. Di ba? Ano pa? You never bring it up to cultivate in your own mind and to sort of arouse animosity and thoughts of bitterness and vengeance. Pero pag nakita mo siya, hindi ka na, hindi mo na maaalala na pag maiinis ka ulit, di ba, maaalala mo yung ginawa niya. Kasi wala na. Wala na siya, wala ka nang mararamdaman. Na hindi man manhid ka, hindi mo na maaalala yun. Kasi nga, parang yung tinata natin kanina, as far as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, as far as the east is from the west, so far as He taken our sins from us. Ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Kanya kasalanan mo sobrang laki. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, ay kinalimutan niya yan. So ang ginawa siya, kahit siya ginawa niya yan, inuutos din ng Lord, ng Diyos na gawin natin. Sabi sa Ephesians 4, di ba? Sabi na kanina. It is a promise to forget practically. Kasi di ba meron tayong kasabihan, di ba? To forgive is to forget. Pero meron ibang tao, to forgive, but I cannot forget. Meron ganun eh. Yeah? May mga ganung katwiran. Pinatawag na pero hindi ko makalimutan yung ginawa mo sa akin. Ganyan. It is a promise to bury. Ibabaon mo na yan sa baon mo na sa limpo. So, lago sabihin mo sa sarili mo, I will hold no vengeance, I will hold no bitterness, I will desire eagerly, lovingly, longly to see a full restoration of the sinner to the one offended. Forgiveness does not necessarily mean there will be reconciliation. We are to forgive. The reconciliation will only come after when the sinner comes back and seeks reconciliation, restoration, and restitution. So ang reconciliation daw ay mangyayari lang kapag mismo yung may taong nakagawa ng offense sa'yo ay lalapit. Kaya sabi niya, forgiveness doesn't necessarily means restoration. Pero kung pinatawad mo na siya, pinatawad mo na. So, nasa kanya yun. Kung gusto niya makipag-ayos sa'yo, lumapit siya. So, yung binanggit natin 3 steps kanina, ay inagawin natin. No? Kapag siya ay lumapit sa atin. Pero if we already forgiven the person, or we already forgive the person, tapos na yun. Bury na natin, bawl na natin. So ito na, hindi ko lang matapos natin ito ha. Ito ang 6 na prinsipyo na na motibo. 6 na motibo para tayo ay magpatawad. Una, magpagkilala na may utang ako sa isang tao ng utang na hindi
hindi ko kaya gawa. O, di ba? So sabi sa verse 18 to 9, kasi 19 yun eh, no? Ibalik natin na 18 para ano alam natin yung context. So sabi dyan, Kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na lang ito silidin. Ako na si Pablo, ang siyang sumusulat nito, ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat pagkitin pa na utang mo sa akin ang sarili. ano ba to? Ano 19 na ba? Kasi sa ito, sabi kasi, I, Paul, have written this with my own hand. I will repay it. Not to mention to you that you owe me. You owe me even your own self as well. Sabihin, you owe me. Paano mo itatanong sa Tagalog yan? Meron kang utang. No? Na buhay mo. Diba? Buhay mo. Isipin mo, bigat nun, ano? Buhay mo. Ano ibig sabihin diyan ni Pablo? Kung sinasabi niya kay Pilimon. Kasi yan, ang pagkakaalala ng utang ako sa isang tao ng utang na hindi ko kayang bayaran. Ibig sabihin niya mga kapatid na kapag tayo ay mismo tayo, meron tayong pagkakautang sa ibang tao na hindi natin kayang bayaran. Ano yun? May utang tayo sa ating mga teacher. Yung mga natutunan natin mga kaalaman, di ba? Sa ating magulang, may utang tayo sa kanila. Sa ating, sa ating pamilya, sa ating, saan? Sa jowa, hindi yun na. Kasi jowa, pwede palit-palit yan eh. Kaya wala utang dyan, wala. Ha? Yung sa teacher, sa pamilya, sa nag-alaga sa'yo bilang, nag-ano sa'yo, yung sa nag-disciple sa'yo, sa naghubog sa'yo bilang isang mabuting tao, sa naghubog sa'yo bilang yung mature na Christian. Yan yung mga may utang tayo na hindi natin kayang bayaran. Kasi yung sinasabi ni Pablo diyan, si Pablo ang ginamit ng Diyos para makakilala si Pilimon sa Panginoon. Yan yung ibig sabihin. Kaya sinasabi ni Pablo na ikaw mismo may utang ka sa akin. Yun yung pag-share ng gospel at si Pilimon ay lumago at isang naging mabuting tao at isang mabuting Kristiyano. May ibig niya sabihin dyan. Nag-gets nyo? Yan ha. So, meron tayong utang na hindi natin kayang bayaran. Kay Apostle Paul, may utang tayo dun. Marami tayong utang sa mga patay na tao. No? Kay Apostle Paul, tayo na pa. Diyan MacArthur, utang tayo. Hindi tayo magkakaganito, kundi dahil sa mga alaman natin sa mga nakakaturuan niya, no? Jinking, Pastor Jinking. Marami tayong may pinagkakautangan na hindi natin kayang bayaran. Kaya sinasabi niya dyan na ako magbabayad ng utang ni Onesimo kasi wala naman siyang pera. Kaya tandaan mo, ikaw mismo may utang ka sa akin. Yun, hindi ibig sabihin. Mumbai. Sa Mumbai. Ayan ang sabi dyan. Dapat ipaalala kayo Pilimon, dapat siya paalalahanan na bakit pinapagpasuhaan sa mo. Dapat niya paalala na ano man ang utang niyo na sa kanya, siya, Pilimon, ay may mas malaking utang. Bagitan natin, no? Anong utang ni Pilimon kay Pablo? Si Pablo nagbahagi ng ebanghelyo kay Pilimon para maligtas si Pilimon sa impyerno. Yan ang isang utang na hindi niya kayang bayaran. Kahit tayo, no?
Hindi natin kaya bayaran yun kasi ligtas talaga tayo sa impyerno eh, di ba? Tulad nung diba nag-share sa atin. Diba, meron tayong utang sa kanila dahil ginamit sila ng Diyos para makilala natin, malaman natin yung finished work ni Christ na tayo ay papabilang sa kingdom ng God. Pangalawa, ito ay pagkilala na maaari kang maging isang pagpapala. yun yung kanina title natin, no? Kapag ikaw ay nagpatawad, ay ikaw ay mapagpapala. So, sa verse 20, ano sabi dyan? Pinapakiusap ko lamang sa iyo alang-alang sa Panginoon pagkaloob mo dito sa amin. Pasayahin mo ako bilang kapatid ko. Pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. O yan yun, no? So, nasabi ni Pablo kay Kristo na bakit hindi ka maging mapagpala, hindi ka maging pagpapala sa akin. So, patawarin mo si Onesimo para ma-bless ako. Ibig na sabihin dyan, forgive him for you to bless me. No, parang na-encourage ako kasi, di ba? Kasi nga siya yung nagturo eh. Siya yung nagturo. So, yung mga tinuturo niya kay Pilimon dati ay, kung ginagawa niya yan, mabe-bless ka sa mga tinuturo mo, di ba? Kung ikaw ay nagdi-disciple ka. Tapos yung discipler mo ay ginagawa niya yung mga tinuturo mo. Diba nabe-bless ka kasi ginagawa niya. So yan din yun. Yan yung ibig sabihin niya. Kaya minahal ni Pablo si Onesimo at sa panahon na sila ay magkasama ay pinagdikuran ni Onesimo si Pablo na naging kapakinabangan sa kanya. Ayan o. Kapag pinatawad mo ang isang tao, pinagpala ang lahat ng mananampalataya sa paligid mo. Lahat ng naghahangad ng marangalan ng Panginoon, nakakaalam sa kabutihan ng pagpapatawad at nakakaalam na ang Diyos ay nagutos ng patawaran at pinarangalan kapag ikaw ay nagpapatawad ay pinagpala. Habang tayo ay nabubuhay sa katawan ng Kristo, habang tayo ay nagsama-sama, tayo ay nagbabahagi ng paggalakan ng mga virtue. Ano na ating virtue. Kapag tayo nagpapatawad ay nabibigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. At the same time, tayo po ay nabibigyan. So, pangatlo, Ang pagkilala na ako ay tinawag na maging masunurin sa Panginoon. so ang ibig sabihin naman dyan ay kapag tayo nagpapatawad, tayo ay, ibig sabihin niya tayo ay nag-obey. Obedience. Nag-obey tayo, sumusunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Sa verse 21, I have confidence in your obedience. I write to you since I know that you will do even more than what I say. Kaya forgiveness is an act of obedience. Forgiveness refers to a submission to the will of God. Kapag tayo nagpapatawad, tayo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. And verse 21. Verse by verse natin, pinag-aaralan. Ano pa? Ayun yung kanina, no? Hindi tayo magpatawad, hindi tayo patatawarin ng God Father. Ayun, hindi pwede na Pinatawad na kita pero pagbabayaran mo niya. pwede ba yan? Sige, I forgive you, pero kailangan pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin. Di ba? Paano? Di ba may ganyan? May ganyan, di ba? Sige, patawarin kita, pero kailangan pagbayaran mo yan. Kailangan Karamihan ka bro sa batas. kumain ka ng bubog. Pag nagkasala ka sa tao, pero may batas na dapat mo. So, ito naman kasi spiritual principle. Pero siyempre sa law, meron ka talaga kailangan pagbayaran mo sa pamagitan ng kulong ka. Diba?
nakakulong, ganyan. Pero ito, spiritual principle na sinasabi niya. Ang pagpapatawad, ang pagpapatawad ay dito daw dyan sa sinasabi na to, sa verse na yan, ay yung katulad ng prodigal son na nakita yung winaldas lahat ng pera, tapos bumalik. Ano ginawa ng tatay? Niyakap, binigyan ng singsing, binigyan ng balabal, pinatay yung kuya, nag-celebrate. Hindi na sinabi na, sige, ano na lang, sige, magtrabaho ko na lang dyan habang buhay. Pero hindi nangyari yun, di ba? Hindi siya nangyari. Although yun ang gusto nung anak, pero hindi nangyari. Hindi niya nasabi na yung gawin na lang siyang alipin. Hindi na niya nasabi yun. So, yan yung ibig sabihin dyan. Yung pagpapatawad ay sa form of obedience naman. O, pang-apat. Sa pangmotibo, ako ay may pananagutan sa mga makadiyos na tulong. So, ako ay meron responsibility sa mga aking spiritual fathers o spiritual leaders. Yung mga tumulong sa akin para ako ay lumago. Meron akong pananagutan sa kanila. Sabi niya sa verse 22, at the same time also prepare me a guest room, for I hope that through your prayers I will be given to you. Bakit niya sinabi? At the same time, prepare me a guest room. Kasi sabi niya dyan, ang ibig niya sabihin dyan, sige, kaya nakakulong ako eh. So, paghanda mo ako na matutulugan dyan. Kasi pag nakalaya ako dito, pupunta ako dyan, bisisitahin kita, mag-fellowship tayo. Yun lang yun, yung ibig sabihin. So ikaw, bilang isang taong tinulungan ni Pablo na makakilala sa Diyos, ay meron kang pananagutan na i-bless din siya. Kaya yung wag tayong may pupunta na naman dito to. Lakas na ito kumain eh. Diba? Meron mga gano'n. Naalala ko kapag nandito tayo sa dati. Diba? Nag-mission, nag-bisita, nagpupunta sa mga bahay, nag-stay. Parang nagpunta kami nag-mission kami dati sa Batangas. Doon kami sa isang kapatid na nag-stay doon. Pinagandaan kami ng tutulugan, pinagandaan kami ng pagkain. So, ganun. You welcome ko sino man yung gusto pumunta sa bahay nyo. No? Kaya, kung pwede lang, puntahan bahay nyo lahat eh. Puntahan ko, welcome kaya ako doon. Hindi na ako malakas kumain eh. Kaya, mahina na akong kumain. Sama mo kami na Reggie. Ha? Sama ko si Kuya Reggie. Visitation kami. So yan, meron tayong responsibility na kami sila arugain yung mga gustong pumunta sa mga tahanan natin na mga spiritual leaders na tumulong sa atin para tayo ay lumago. Ay, ibig sabihin lang. Next. Ayun, may accountability pala. And spiritual accountability is very healthy thing. So, kaya nga diba sa atin, meron ba kayo lahat ba kayo pinagpe-pray nyo isa't isa? Pagka meron kayo mga prayer time nyo, pinagpe-pray nyo ba lahat? Diba? Kasi accountable to each and everybody. Pagka wala, di naka-attend, tatawagan natin, o kumustahin natin, o bandigin na natin. Diba? Yung mga wala rito ngayon, o kumustahin natin, tatanong natin ano nangyari sa kanila. Para, yan ang ibig sabihin ng spiritual accountability.
inaalam natin, hindi sa pinapakailam natin yung buhay nila, pinukumusalan natin sila na bakit sila wala, diba? So, importante po yun. Number 5, Sa pangmotibo ng pagmamatawad, pagkilala na hindi ako nag-isa, ngunit nagbibigay ako. so we are not alone. I am not alone. I'm giving or I'm setting an example. Bilang kapag kayo nagpapatawad, ibig sabihin, nagsiset ka ng ehemplo sa ibang tao. Kasi sabi dyan, 23 to 24, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you as we bound Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. ano ba yun? So sabi dyan, 5 tao ang nagpapaabot ng kanilang pagbati kay Pilimon. Yan, 5 tao yan. So, yan mga taong yan, yan yung, kung bababasa natin yung Colossians chapter 4, yan ang mga binanggit ni Pablo. Yan 5 tao na yan, na nandun sa sa Colossians chapter 4. So, sino-sino ba yan? O, si Aristarchus, kapwa prisoner ni Paul yan, kasama niya sa bilangguan na rin siya, house arrest din yan. Tapos si Park, isa ni Barnabas, si Epaphras, isa rin alipin na na-convert din ni Pablo, na katulad ni Onesimus. Ito binigay yung pangalan, pero si Onesimus hindi binigay eh. Pero ito rin siya, slave din. Tapos si Luke, alam natin, siya yung doktor na lagi kasama ni Pablo. Actually, siya yung taga-sulat eh. Siya lagi niya yung taga-sulat na kasama ni Paul. Tapos si Demas, ito yung kapwa ng gagawa ni Pablo. So yung iba lalaki niya, kilala lahat nila si Pilimon. Ayan. Kilala nila yung simbahan ng Colossae. Yan yung Colossas. Na binibigay ni Pablo ang lahat ng mga pangalan ito sa kanyang para sabihin na nunukod ang lahat ng mga kaibigan mo. Alam na mga kaibigan mo yung mga ginagawa mo. Ayan. Ang-anim, Motibo na nagmula sa pagkilala na dapat akong bigyan ng kapangyarihan. motibo na nagmula sa pagkilala na dapat akong bigyan ng kapangyarihan na biyaya ng Diyos, yung grace ng God. Said, the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Ito ay isang panalangin na ang banal na biyaya ay pagkaloob kay Pilimon at sa kanyang buong pamilya. So, ibig sabihin ni Paul dyan, ayan, I pray for divine grace to be poured out to you, to your life, and to your family, through you. I pray for the divine grace to be poured out into your life and through you, to your family, and through your family, or to your ministry, to the church. Ayan, summary, ano ang motibo para tayo ay magpatawad? You owe more than you ever pay. Why can't you forgive someone who knows less? Oh. You must recognize that your act of forgiveness belongs to Jesus. Oh. Your act of forgiveness is obedience to God. Your act of forgiveness recognizes the accountability you have to those who shepherd your soul. Yan. Your act of forgiveness is an example for others to see, so that the fellowship is not corrupted by sin. Yan. Your act of forgiveness is a demonstration of power of divine grace operating in your spirit. And since the spirit is alive in you and grace is operative, if you don't forgive, you prevented it from doing what it supernaturally does. Yan. Naintindihan nyo yun? Nag-gets nyo? Yung anim na yan? So,
Magtatapos tayo dito. 2 Corinthians chapter 2 verses 4 to 12. Ano yan? Actually, ano yan eh. Parallel yan po sa binasa natin kanina ng verses nasa pili mo 19 to 25. So yan. Binasa yan. Ano na yan? So hindi natin ano yan. Sige, anin na lang natin. Pasadahan na natin, pabasa na lang. Kung may nagdulot ng kalungkutan, kanino man, hindi ito sa amin dinulot, hindi sa pinalalaki ko ang bagay na ito, pero ang totoo kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. Sapat na ang parusang iginawad sa kanya nakararami sa inyo. Dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masira ang loob dahil sa matinding lungkot. Tandaan niyo yun yung mga verses sa ano. Kaya nakikiusap akong ipadama sa ninyo sa kanya na siya ay mahal pa rin ninyo. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng pinangarap ko sa inyo. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Kung pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo. Upang hindi tayo malamangan ni Satanas, sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. So, in summary niyan, ito po yan. Anong ginagawa ng pagpapatawad? Kasi yung konteksto niyan, si Pablo, meron kasi sa church ng Corinto, merong isang tao dyan na nanira. Ang sinabi niya dyan na si Pablo ay false prophet, o ano ang mga paninirang ginawa nila. Ang ginawa ng taong yun kay Pablo, kung ano paninira. Pero bandang huli, itong taong to ay nung nalaman niya na siya ay nagkamali, uwi siya ng tawad at pinatawad siya ni Pablo. Pero yung mga tao, ng mga ibang Kristiyano sa Corinto, parang ayaw nila na, ganun lang yun. Ba kailangan hindi sapat yan. Kailangan mayroong parusang ipataw dyan. Kasi mga pinagagawa niya, sobrang slander. Sobrang paninira kung uli ginawa kay Apostol Pablo. So dapat hindi lang basta patawarin lang. Ba kailangan merong gawin. Yun yung context niyan. Iyan yung sinabi ngayon ni Pablo, yung verses na yan. Yung 5 to 11. So, anong ginagawa ng papatawad? So, yung mga verses na yan, 5, 6, isa rin yan, merong ibig sabihin si Pablo niya. So, una, sa verse 6, Forgiveness and self-pity. Forgiveness and self-pity. Kung makabasa natin, di ba? O, kanina nga, hindi nagdulot nila, hindi ito sa akin nagdulot, hindi sa pinalaki ko ang bagay na ito, pero ang totoo, kayo lahat ang dilutan niya ng paglutan. Forgiveness and self-pity. Kasi nga, pag wala nang patawad sa'yo, di ba, maawa ka sa sarili mo. Kapag may nagpatawad sa'yo, di ba, mawawala yan. It ends. Self-pity. Pangalawa, Forgiveness grants mercy. forgiveness grants mercy. So, sufficient for such a person is this punishment which was imposed by the majority. Sufficient na. Okay na yun. Tama na. Huwag na nagdagdagan pa. So, forgiveness grants mercy. Pangatlo, Forgiveness is the penitent sinner. forgiveness seeks penitent sinner. Na, so that on the other hand, you should rather forgive and comfort him. Otherwise, such a person might be overwhelmed by excessive sorrow. Kailangan mo siya. Yung i-comfort mo. Kasi yan ang hinahanap ng isang tao na kasala. Na ma-comfort siya. Pang-apat, Forgiveness breeds for love. therefore I urge you to reaffirm your love for him. Sunod, Forgiveness demonstrates obedience in all things. diba? For to this end I also wrote, so that I might put you to the test whether you are obedient in all things. Forgiveness demonstrates obedience in all things. Ano ba? Forgiveness ends vengeance. But one who you forgive anything, I also forgive. For indeed, what I have forgiven, if I have forgiven anything, I did so for your sakes in the presence of Christ. So,
pag tayo ay nagpatawad, doon sa taong pinatawad natin, hindi niya maiisip na gumante. No? Hindi na. Forgiveness towards Satan. So kapag tayo nagpapatawad, dito toward natin na pinipigilan natin ang mga schemes ng Diablo. Ano ba yung schemes? Magkaroon ng division, di ba? Magkasala ka, magkaroon ng away-away. So pinipigilan natin yan kapag tayo ay nagpapatawad. So that no advantage will be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes. O yan, no? What does forgiveness does? And self-pity, grants mercy, seeks the penitent sinner's joy, pleads for love, demonstrates obedience in all things, and vengeance towards Satan's scheme. So in ending, ano ending ng story? Ano ending ng story? Tingin nyo, wala namang ending yung story. Tayo gumawa ng ending. Ano ending? Binalik na sa posisyon si Max na pag-alit niya. Binalik na sa posisyon. Pinatawad ni Pilimon at tinayaan ulit na doon siya. Kasi di ba sabi ni Pablo na pinababalik siya sa hindi temporary kundi permanent na. So hindi na niya sinabi na o sige, na 40 siya na pinatawad na siya, pabalikin mo na rito kasi laki natutulong niya sa akin eh. Hindi na. Doon na siya ulit. Permanente na. At na-restore yung relationship nila. Tapos hindi na as alipin pa rin siya. Pero sa mata ng Diyos, siya ay malaya na. Si Onesimo. Ano? Sige, tayo tumayo. Kaya siya tayo kasi natagal tayo dahil nireview natin dahil